dear members of the family of the deceased, relatives and friends, let's join in prayers for the eternal repose of the soul of our departed brother, Thomas Benarino Bailan. Brothers and sisters, to prepare ourselves for this service, let us be sorry for all our sins. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Saint Paul teaches us in this reading that man is created for an eternal, never-ending life. A reading from the first letter of Paul to the Thessalonians. Brothers and sisters, we want you to be certain about those who sleep in death, so that you will not be sad. Like those who have no hope, we believe that Jesus died and rose again, and that it will be the same. For those who died as Christians, God will bring them to life with Jesus, and so we shall stay forever with the Lord. Console one another then with this message. These are the words of the Lord. Thanks be to God. For our response, let our response be, hear us, Lord, and have mercy. Let us pray to God, our Creator and Father. We pray for the soul of our departed brother, Thomas Bailon, and for all the people deceased, that they may be accepted into the eternal home of heaven. Let us pray to the Lord. Hear us, Lord, and have mercy. God's own Son, our Lord Jesus Christ, rose from the dead on the third day with a glorious body. We pray that also our beloved dead may rise in glory. Let us pray to the Lord. Hear us, Lord, and have mercy. Our heart remains restless until it has found rest in God, who has created us out of love. We pray that God may give eternal rest to our beloved dead. Let us pray to the Lord. Hear us, Lord, and have mercy. We pray for all those who are dear to us in life and are still dear to us in death. Brothers and sisters, parents and relatives, friends and acquaintances, and for all the faithful deceased, that God's eternal light may shine on them. Let us pray to the Lord. Hear us, Lord, and have mercy. We pray that God may repay him 100-fold all the good he had done on earth, all the love he had given him, and all the love he had shown to his fellow men. Let us pray to the Lord. Hear us, Lord, and have mercy. We pray that God may lead our brother Thomas Bailon into his unending heritage of heaven, and take him up into the company of all the saints. Let us pray to the Lord. Hear us, Lord, and have mercy. Let us now listen and pray with our Lord's Prayer. relatives and friends that receive our final blessings to our daily departure.
Please all rise. Let us pray. Heavenly Father, we commend to you the soul of your beloved Son, Thomas,
Bellarmino Bailon, that having departed from this life, he may now live with you, and by the grace of your merciful love, wash away all the sins that in human frailty he has committed in the conduct of his life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Eternal rest grant unto him, O Lord, and let perpetual light shine upon him. May his soul rest in peace. And may the souls of all the faithful departed through the mercy of Christ rest in peace. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Please be seated po. Good morning po once again to everyone, especially po to the Birib family. We know that in all things God works for the good of those who love Him, who has been called according to purpose. This time may we listen to the messages of love and goodbye from the family of our newly departed. First, may we call on his loving cousin, Sir Eugenio Pagirigan. Sir? Nandiyan po si Sir Eugenio. Sige po, i-next na lang po natin siya. May we call on Sir Richard Bailon, his loving brother. Sir? Si Sir Efren Bailon po, also a loving brother. Nandiyan po siya. Sir Efren. Short message po of goodbye sa inyo pong minamahal pong kapatid. Sino po yung malapit po na nakaprepare po? Si Sir Eric po, ang nandun po ba? And then next si Sir Jess Bailon. We're calling po yung mga kapatid po ni Sir. Meron po silang request, mag-message po tayo. Huling message po sa ating pinakamamahal na si Sir Thomas. Pagkilin ko pong tawagin si Sir Richard, and then next, Sir Efren, Sir Eric, and Sir Jess. Kung sino po yung available po sa malapit, mauna na po. Iyan po. Unahin na lang din po natin yung granddaughter. May we call on Ma'am Princess Burgos. Ma'am? Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Jana. Ako po yung unang abo po ni Papa ko. Una sa lahat po, thank you sa paglaan niyo po ng oras na pumunta dito ngayon na makiramay sa amin at makita na last time si Papa. And alam ko po na hindi madali yung ganito, lalo na yung magme-message ka na hindi alam talaga yung sasabihin. Singing of the bed. And, at saka, hindi pa po ako nakakaiyak talaga. Kasi, para sa alam naman po natin lahat is we grieve. So, parang, ngayon pa lang po ako maiiyak. Message ko po kay Papa is, sorry. Kasi bilang unang apo mo is hindi ko na-uphold yung expectation na gusto mo for me. And yung mga nagawa kong mistakes. Pero happy ako kasi after ng graduation, just 2 days after graduation, napuntahan kita bago ako umalis at pumuntang Manila. Tapos,
natapos mo pa yung birthday ni Lola. Kaya siguro sabi ko, kahit bedridden ka na, parang yung subconscious mo, parang iniisip na, parang may mga special dates ka pa na kailangan attendan. Kaya parang nagstay ka pa din for a while. So, yun. Thank you, Papa, kasi you're such a fighter. Hindi ka nag-give up ng basta-basta. And, kahit siguro hindi na tayo naging close nung lumaki na ako, lagi pa rin sa alaala ko yung nung maliit ako. Tapos, lagi yung tinatawag mo si Tita Ara na, Mansol! Ganun. Tapos, pagpapasok si Tita Rean, ganun. Ang sweet-sweet niya sa isa't isa. Tapos, pag pupunta ka sa amin sa Taguig, lagi yun na nakahiga ka sa sofa. Tapos, bubunutan ko ng yung aahitin ko yung balbas mo. Ako yung gumagawa nun, tapos ako yung nagmamassage sa'yo. So yun, wala nang papa na imamassage, bubunutan ng balbas. Tsaka, for me, kahit wala ka na, pati si Daddy, kahit wala na si Daddy, patuloy ko pa rin na pag-iigihan yung personal goals ko para pag titignan niyo ako dito sa baba, magiging proud ba din kayo? Yun lang po. Thank you. Thank you so much, Mom. Yes, Lord, I am always with you. You hold me by your right hand. You guided me with your counsel, and afterward you will take me to glory. This time may we listen to a parting message from a loving cousin. May we call on Sir Eugenio Pagirigan. Sir? Good morning to everybody. Magandang umaga. Assalamualaikum. Wayang buntag. Matanan. Hindi na kailangan mag-prepare sa isang namayapa, nagpapahingang kapatid kung ano ang sasabihin. Dahil sa kabutihan niya, sa legacy na kanyang iniwan, hindi lang sa direct family niya, kay Ate Aida and family, sa mga anak at sa mga kapatid. Manong Dong is not just a cousin to us. My family, my siblings, know that. If you call Kuya Tom's assistance, help, sabi niya, sak makamod ka na din. Ganon siya katindi. Ganon niya iparamdam yung kanyang pagmamahal sa mga kapatid niya, sa mga pinsan niya, sa mga relatives niya. Alam niyo, ako nung namatay ang tatay ko, hindi ako lumuha. Kasi alam ko, ginagawa nila yung kanilang dapat gawin sa kanilang mga anak. Sa nanay ko, ganoon din. Pero sa isang kaibigan na pinsan mo pa, talagang magdamdam ka. Pero yun na yung katapusan ng kanyang buhay. Pero sa atin ng pare kanina, hindi katapusan ang kanyang kwento ng buhay, ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagpapalit. Ngayon, mas maraming kwento ang nagkwento ng kanyang pamilya. Ako nga, na hindi ko siya araw-araw kasama, marami akong kwento sa kanya. Kung gusto nyo, kwentuhan ko kayo hanggang hapon. Anong oras ba yung living ni Kuya Tong? Yeah, because we grow, he saw us grow as a little kid. Doon pa sa malayong baryo ng San Mariano. Sa Binatog pa kami, sa Disolak pa kami kasi ang mga parents namin very close. Yun sana yung gusto namin i-project sa mga pinsan namin. Talagang kami, closely related to sa rin nilang basta pinsan pero hindi lang sa dugo
pero sa pag-intindi, pagrespeto sa bawat isa. So kagabi, nagbilang na si Bin, siyempre nauna yung mga magulang namin, yung mga mas batang kapatid ni Kuya si Insan Bin na yung panganay ngayon. Kaya gabi, medyo imposing na talaga yung boses ni Insan Bin. Medyo matapang na siya. Kaya, Efren, saan si Efren? Insan Efren, yung vitamins mo, medyo umiwas-iwas ka na. So, ituloy ko lang yung kwento ko kay Kuya Tom. Si Kuya Tom, pagka may time, lalo na nung nasa baryo kami nandyan, very close sa nanay ko na magkapatid po yung nanay namin. At very close talaga si close yung kapatid yung nanay, si Antiling at saka si Inno. They are the closest sister, sibling. Tuwa na nakita namin yun. Nakita ng pamilya namin, nakita ng pamilya nila din, nakita ng lahat. So, ganun po yung namin, relasyon namin bilang magpinsan, magkakapatid at nagkikilingan sa bawat isa. Sa akin, ang kwento ko sa kanya, ang best friend niya talaga sa pamilya namin, si Kuya Tony. Nasa Amerika siya ngayon, sabi nung hipag ko, nung binigay ko yung news, sasabihin ko pa sa kuya mo. Sabi ko, sabihin mo lang sa kanya. Kasi alam naman niya nagkasakit si Kuya Tom ng matagal. Kaya alam niyo, yung kuya ko, hindi naman siya, wala pa siyang memory gap, pero hindi lang siya nakakapagsalita. Pero pwede siya magtanong. Yung pag natanongan niya, siyempre another memory of morning. Morning to Kuya to sa pamilya niya, it's not supposed to be a day. It has to be a memory of happiness. Because Kuya Tom to some, maybe, alam nyo, normal lang naman sa tao, yung maka-offend ka ng kapwa mo tao, but there is always a reason for doing that. The reason behind of everything is love. Intindi, respeto, at pagkalinga sa bawat isa. Nakita natin yung mga mensahe, narinig natin yung mga mensahe ng nakatrabaho niya kagabi, lalo na sa konseho ng Silawi. Magaling talaga si Kuya Tom. Kami mga pinsan niya, pagka biruan, siyempre walang distinction, pero pag seryoso yung usapan, makikinig kami. Kasi we respect elders very much, yung mga older brother namin. And Kuya Tom is not just a cousin, he is a brother to me, he is a brother to our family. And he is a son to my mother, he is a son to my late mother also. So very close kami sa mga Bilarmino. Dito yung mga ibang pinsan namin, nakita ko sa Ate Alpe kanina. At kagabi, nandiyan din yung ibang pinsan namin na mga Gonzales. At marami pang iba. So that's how they love Kuya Tom, and they want to be part of remembering Kuya Tom after his life. And start to talk about his life after his finish. So, masabi ko sa pamilya, let's just continue to be together because united is 10, divided before, sabi nga, very, very old na yun, pero kailangan pa rin natin yun para maintindihan natin yung bawat isa na. Narinig ko si Ma'am Bin at si Ate Bin, ay si Bin, kasi magkaedad na kami ngayon. Lalo na yung family gathering. Hindi ko binilang yung sarili ko na pinsan nyo lang. Binilang ko yung sarili ko na kapatid. So maraming salamat sa pagkakataon na ito upang express ko rin yung love namin kay Kuya Tom sa harap ninyong lahat. So may you rest in peace sa Kuya Tom, you finish the race, you fight the good fight of faith. And finally, God is waiting for you. God bless us all. Maraming salamat. Thank you so much, sir. May we listen to another farewell message from a loving niece. May we call on Ma'am Michelle Isagire. Ma'am? Good
Good morning everyone. I am Apple. Ako yung isa sa pamangkin ni Tito Tom. It's so hard to say goodbye. Yun po talaga yung pinakamahirap na ginagawa natin. No? Magpapaalam ka, pupunta sa school, sa work, pero ito yung pinaka masakit na paalam sa taong minamahal. And we all know that is inevitable, hindi natin may iwasan. Kaya simula nung namatay si Nanang noon, actually nung namatay si Tatang, bata pa ako, sabi ko sa isip ko, hindi pwedeng magpapaalam lang kapag ka nandito na. Kasi hindi lang nila maririnig talaga yon. That's why, para sa akin, magpapaalam ka or ipapakita mo yung pagmamahal mo kapag ka nabubuhay pa. Para kapag ka nawala na sila, wala ka ng regrets. And I'm so grateful na nakapagpaalam ako ng maayos kay Tito. Every time na binivisit ko niya sa hospital, pinagpipray ko siya and sobrang thankful siya. Nakikita ko yung gratefulness sa kanya. One thing na hindi ko makakalimutan kay Tito, yung legacy niya ng diplomacy. Alam niyo yun, medyo palaway ang lahi natin. Joke lang. Hindi, medyo fighter tayo, di ba? Pero ang unang narinig ko sa kanya noon, college ako, sabi niya, Apple, diploma siya. Hindi pang alam ko nung ibig sabihin doon. Pero yun yung legacy na may iwan sa akin na pinamana ni Tito. Isa pa, yung pagiging prayer leader niya. Si Tito ang leader ng family mula nung nawala si Tatang, si Nanang. And naging leader talaga siya sa family. Grabe ang wisdom ni Tito. Pagka may mga gathering, siya talaga yung nilulook up. And few years ago, nung malakas-lakas pa siya, sabi niya sa akin, Apple, ikaw naman na ang magpe-pray. And ayokong tanggapin sana muna yun na gano'n. Kasi parang pinapamana niya na yung role niya. Pero, gano'n talaga. That's why I'm so grateful to Tito for his legacy, for his kindness, and yung pagiging man of God niya. Yun talaga yung pinaka na-inspire ako sa pagiging prayerful niya at pananampalataya niya kay God. Yun yung may iwan sa akin at sa aming mga pamangkin na sobra yung love niya kay God and also sa family, yung service niya even to the community. We will never forget you, Tito. Nasabi ko na sa iyo noon, mahal ka namin at hindi ka namin makakalimutan. Good day po. Thank you so much, Ma'am. This time, may we listen to a message of love and goodbye from Miss Loving Son, Sir Christopher Bailon. Sir? Maraming salamat po sa oras na binigyan niyo sa aming sa pagpunta niyo dito sa kanyang huling tunguhan. Ako pusong nagpapasalamat sa inyo. Thank you. Kahit na hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng tunay na ama, lubos na pagmamahal ng tunay na ama. Pero laking pasasalamat ko sa iyo dahil naiintindihan ko ang lahat ng iyon. Siguro
ang pinupus mo sa akin noon siguro para maging matibay akong tao. Kaya kong tumayo sa mga sarili kong paa sa murang edad. Maraming salamat pa. Dahil naiintindihan ko lahat ng yun ngayon. Sorry pa kung hindi ko naibigay sa iyo ng lubos ang iyong pangailangan. Pero ginawa kong lahat pa. Ang hirap ng gabing pa na andito na to. Dati, pag nakikita kita na nakahiga, natutuwa na ako. Ako na sinisipit, ha? Natutuwa na ako na nakikita kitang humihinga. Dahil hirap tayo. Nakikita kitang nahihirapan. Kaya, sorry kung hindi kita na bantayan, pero maraming mga kapatid na pinagkatiwalaan na kaya kang bantayan pa. Kaya, thank you sa mga kapatid ko na imbes na ako ang kailangan ng nasa tabi, pero nandiyan kayo na sumukwakta. Thank you. Thank you so much. Ang hirap tanggapin ngayon ako kung maalala ko, tuwing may ganito na pangyayari, ikaw lagi ang nangunguna, ikaw lagi ang nariyan para sa mga ganito. Pero ang hirap tanggapin pa na ikaw ngayon ang binibigyan ng agpain na natin makadrong danananin, datatan, Dangkel Bong, Dangkel Wilson, Dangkel Ray. Hindi ka na ngayon nahihirapan. Pero pa, alam ng Diyos kung gaano ito pinagdadasal araw-araw, maya't maya, pinagdadasal ko ang yung kagalingan. Pero siguro, nakita ng Diyos yung paghihirap mo. Kaya, binigyan ka niya ng mas papayapa na sa tabi niya na wala ng sakit, wala nang mararamdaman na kahit anong sakit pa. Kaya, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Babay pa. Maraming salamat po, sir. From the Holy Gospel of Matthew, chapter 5, verse 4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. This time, may we call on Mom Judy Ann Burgos, his loving daughter. Ma'am. Hello po. Good morning po sa ating lahat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pag-goodbye sa papa namin. Mahirap magsalita,
sa ganito. Pero, lalo na isa akong iyakin. Pero, para kay Papa, last night, bago siya mawala, kinausap ko siya. Sabi ko, Papa, kung hindi mo na kaya, pwede ka na magpahinga. Kahit alam namin masakit. Alam namin niready na namin ang sarili namin. Pero hindi ka namin kaya makita na ganyan na naghihirap. Unti-unti kang nauubos. Kaya sabi ko, Papa, magpahinga ka na. Umaga, paglabas ko ng kwarto, sabi ko sa'yo, antayin mo lang kami. Ayusin namin yung pagkain mo. Yung pagbalik ko sa'yo, wala na. Ang sakit pa. Ang sakit makita ka na gano'n. Second time yung akong mawalan. Pero ang sakit-sakit pa rin, Papa. Ang sakit sa dibdib, ang bigat-bigat. Makita kang gano'n. Sasabi ko lang sa'yo, magpahinga ka naman agad, Papa. Sorry. Kasi parang yung binigay sa akin na time para alagaan ka, it's just for 3 months. Yung NDS ko, Papa, yun yung binigay na time para alagaan ka. Pero ngayon sabi ko parang hindi pa enough. Kasi gusto ko pang ipakita sa'yo yung pagmamahal at pag-aalaga namin sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Papa. Lahat kami mahal na mahal ka. Araw-araw namin sinasabi sa'yo yan. Kahit hindi ka nagre-response, alam mo, na mahal ka namin, Pa. Saying goodbye is not easy nga, sabi nga nila. Pero Papa, when will I see you again? Hug and kisses to Erwin na lang, Papa. I love you as always po. Thank you so much, Mom. To weep, yes, we will. But our sorrows will be transformed to everlasting joy, knowing He have lived well and accomplished His mission for the glory of God. This time, may we call on Ma'am May Ann Jara, His loving niece. Ma'am, short message. Next po, the family is requesting Ma'am Banji Sarte to give a short message of goodbye. His loving friend po, Ma'am Banji Sarte. Condolence po sa lahat. Pero hindi kami related ni Brodom sa blood, but I felt like losing a brother and a friend. Kasi I admired him and idolized him so much in serving God. Kasi nalulungkot ako dahil kung kailan nandun na siya sa San Isidro,
saka naman siya nawala. Kasi sa San Isidro, konti na lang ang mga Katoliko doon. And we really need somebody who will lead us. Natuwa ako nung nandun kayo kasi sabi ko, madali na lang. Pwede na namin buhayin yung mga kapatiran natin sa Katoliko. Pero nakakasad bro, no? Kasi iniwan mo na kami. Pero yung legacy mo, yung the way you serve God, it inspires us so much. And I pray for sister na yun nga ang prayer niya, baunin mo na daw lahat yung sakit niya para makasama namin siya sa pag-serve sa Lord. Rest in peace, bro. Don't worry, itutuloy namin yung nakita ko kung ano yung gusto mong gawin. And we will try our best with other brothers and sisters in Christ to serve God. Rest in peace. Thank you so much, Mom. And lastly, may we listen to a message of love and goodbye from Mom Arian Joy Arcia, his loving daughter. Mom? Good morning po. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Kasi lahat naman, ako, nakakasama ko si Papa araw-araw. Lahat ng gusto kong sabihin sa kanya, sabi ko, pinag-pray ko lang kay God. Sana yung time namin ni Papa, enough yun. Sana masaya siya na naalagaan namin siya, na ipakita namin kung gaano namin siya kamahal. May message siya sa akin last 2019 na family is all that matters. Kahit hindi mo kadugo, basta pag naging mabuti siya sa'yo, mahalin mo siya, kahit nga hindi ka naging mabuti sa kanya, mamahalin ka pa din niya. Dapat mahalin mo pa din siya. Kasi si Lord, nakikita niya yun. Pa, ano nang gagawin ko ngayon? Wala na akong aalagaan. Sige, lumalapit. Sabi kasi niya, sangit nakmit ara. Ito kasi si Eke. Kada makikita niya kami. Gawad, sabi niya. Pero balik tayo kay Papa. Pa, thank you. Kasi, sorry lang ako pa nila ate. Kaya na kuya. Tapos kay ate Nene, kay Kuya Jonathan. Kasi, dahil sa amin, hindi sila kompleto. At pinagpapasalamat ko yun sa'yo pa. Kasi binigyan mo kami ng kompleto. May papa kami, may mama kami, ni ate. Thank you pa. Thank you din kasi nakabilang kami sa pamilya nyo, pamilya natin, na sobrang mahal ka.
na sobra yung pagmamahal sa isa't isa. Sobrang grateful ko kay Lord kasi nakita ko kung gaano nagmamahal ang isang magkapatid. Ganun pala dapat ang magkakapatid. Magtutulungan. Yun yung legacy mo sa akin pa. Na hindi mo dapat isa walang bahala yun. Na meron man. Family is not perfect, sabi mo nga, Papa. Pero you can choose to be united. May mga bagay man na hindi pagkakaintindihan, pero mas pipiliin dapat namin na intindihin yung isa't isa. Andyan lang yung hatred, pero we can choose to love each other naman, Papa. Pag yung sinasabi yun, na kahit may alitan kami, pilit mo kami pinag-iisa, say sorry, sorry ka, sorry ka, yakapin mo, ganun pa. Minsan lang kami ginanon, hindi ko lang kakalimutan yun pa. Elementary pa lang ako nun. Kaya sabi ko, hindi dapat magwatak-watak, kahit di magkakaiba yung mama namin. Pinili mong pag-isahin kami. Hindi na kita magkikita pa. Mahal na mahal kita, Papa. Sorry. Kasi may mga bagay na kulang na gusto-gusto ibigay sa'yo pero hindi ko kaya. Sana naging masaya ka sa oras na naibigay ko, na naibigay namin lahat sa'yo. Sana enough din pa. Thank you sa buhay mo, Papa. Mahal na mahal ka namin. Thank you din po sa inyong lahat na nandito, lalo-lalo na po kay Tita Colleen, na since noon, as in noon, day 1, hanggang ngayon, nandito lang siya, so nakasuporta, pati kay Tito Lito at sa mga pinsan ko, salamat, at naiintindihan nyo kami. Emotionally, financially, lalo na sa financially, at spiritually. Kay Tito Eugene, thank you sa family ninyo, pag-irigan, kasi every time na nagkakasakit si Papa, kinakamusta niyo siya palagi at nakita ko kung gaano kayo nagmamahalan as cousin, na hindi talaga brother ang turingan niyo talaga. Hindi ko nakita na cousin ang turing ni Papa sa inyo. Talagang parang isa lang si Nanang at si Lola Ninang, parang isang tao lang. Bye-bye, Papa. Mahal naman kita, Pa. Magkita-litong tayo. Pero matagal pa, kasi sila, matatapos muna sila. Tapos si Mama, huwag kang mag-alala. Ahalagaan namin siya. Yung sabi mo nga, hindi na kami mahihirapan kasi mas malapit ka na kay Lord. Mas mabubulungan mo siya ng mas malapit na para ipagdasal kami dito na naiwan mo. Thank you so much, Pa. I love you. Bye-bye, Pa.
Thank you so much, Mom. A great soul has departed, but the memories shall never fade. Your loss is huge, and we can only share your pain. May the soul that has gone rest in eternal peace. Keep faith and courage. We sympathize for your loss. In behalf of the Hawaiian Memorial Gardens, the management and the staff, our sincere condolences po to the bereaved family. This time po maaari na po tayong magbigay ng ating huling sulyap sa ating pinakamamahal na yumaong kapatid, daddy, o kabiyak po ni ma'am, sa pamamagitan po ng pag-aalay ng ating mga flowers as a symbol of our love, honor, and respect for him. For this will be the last moment to see him physically. We will request ma'am, his loving wife, to please lead the flower offering. Sige po, to be accompanied by loving children, siblings, grandchildren, children-in-laws, other relatives and friends may follow after them.
Only our Lord Jesus can satisfy the longing of your soul and meet your every need. Please tanto kung meron pa po kayong mga rituals or beliefs na nais niyo pong gawin. Lahat po ng mga bagay na nais niyo pong ipaalis mo na po sa kanyang casket. Or kung meron din po kayong mga bagay na nais niyo pong ipabaon sa loob. Lahat po dito na po natin isasagawa bago po natin siya ihatid sa kanyang huling himlayan. Hello po. May hinanda po kami pagsasalita natin. Yung mga hindi po makakapunta sa bahay, meron pong ka-lunch dito. Yung mga kapunta naman po sa bahay, pwede po kayong doon na po kumain. May nakaanda po pala dito. Thank you po.
May we all proceed to the grave cell. Timingan ba? Nagkikabit ko. Sabungin na kayo. Para diyan. Ay, ganun. Ilan po? Ilan po?
Tayong lahat. Yung mga anak
Mahal. Pwede pa dyan, ba't nilagyan ng bato? Oo. Kasi, Naging pamahin nila. hindi na siya ilulubog. Mababa yun. Lulubog ko. Malalim mo yun. Ay, ito din. Ay, ito, ito. Lulubog lang. Ito yung cover ng ano. Ito yung ganun. Hindi na ilulubog. Sabay na ako dito, boy. Kasi ata. Sakto sa